Magandang umaga po muli sa atin, mga kapatid. Tayo po ay mag-aaral ng ating serye sa pagpapatuloy po ng ating pagtukoy sa Kristiyanong kabanalan or Christian holiness. So ating pong titingnan na napakahalaga ito sa ating buhay bilang mga mananampalataya. Again, dahil po ang pagtawag sa atin sa kaligtasan ay may layunin ng Diyos sa tayo ay maging kawangis ng ating Panginoong Hesukristo at kakibat noon yung ating paglago sa kabanalan. Kaya nga ang ating mga naging pagtalakay, ang mga lessons na ating na topic ay pagtukoy sa kung paano natin na pag-iisikapan at ma-cultivate na tayo lumago sa ating kabanalan. At napakalaga ito, yung ating patuloy na tinatalakay sa means of grace. Tingnan natin na ang Diyos ay nagbibigay ng biyaya, yung pangunahing kaisipan. Nagbibigay siya ng biyaya sa mga mananampalataya. Karaniwan, ito'y kanyang pinapadaloy or gumagamit siya ng mga instrumento o mga kasangkapan sa pamagitan ng kanyang mga itinalaga na kaparaanan upang mapangyari ang kapangyarihan ng salita at ng Espiritu. So, ang Diyos ay siya'y nagpapala sa atin bilang mga Kristiyano, kasama yung paghubog sa ating panampalataya, sa ating kabanalan, pero hindi po siya magic na instant na tayo hahantong sa ganong kalaguan at tayo ay magiging matured agad, tayo ay lalago agad sa kabanalan ng isang iglap. Kundi ang Diyos ay nagtalaga ng mga kaparaanan, ibig sabihin, mga bagay na dapat ating ginagawa para yung kanyang pagkapala, yung kanyang pagkilos ay patuloy na magpangyari sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo dumako o doon sa pagtalakay, meron tayong titingnan na pribadong paraan ng biyaya or private means of grace. Pag sinabi pong private means of grace, siya po ay yung ating pang-personal na kaparaanan, ibig sabihin para siya sa bawat Kristiyano. Sa dalawa pong kategorya ito, merong private means of grace para sa lahat. At meron din pong corporate means of grace, ibig sabihin yung pang-iglesia, kagaya po ng ating pakikinig sa pangaral, sa pagtuturo ng katotohanan ng salita ng Diyos, corporate siya. Pero hindi lang po doon nagtatapos ang ating tungkulin bilang mga mananampalataya. Meron dapat tayong isinasagawa ng personal sa ating buhay araw-araw. Dito po ito kabilang, yung private means of grace. At tapos tayo ng mga nakaraan sa pagtingin na ang isang pangunahin sa private means of grace, yung word, yung salita ng Diyos. So, natapos tayo doon, kaya ngayon, ating tinatalakay naman yung kanyang katambal, yung kanyang kasama, yung po ang panalangin bilang pribadong paraan ng biyaya. At ayon nga kay John Calvin, ang panalangin ang pangunahing pagkasanay ng pananampalataya. It is the primary practice of our faith kapag daw tayo ay nanalangin. So mahalaga siya sa ating mga buhay na tayo ay nagkakaroon ng disiplina ng paglapit sa ating Panginoong Diyos. Hindi lamang ng pag-aaral, pagbubuhay ng kanyang salita, kundi maging sa ating paglapit sa ating Panginoon. So dapat atin siyang isinasagawa sa araw-araw. Sabi nga ni Charles Spurgeon na may tanong sa kanya kung ano yung mas mahalaga, prayer or the word. Sabi, nagbalik siya ng tanong, ano yung mas mahalaga? Yung sa paghinga, inhale or exhale. Ibig sabihin, hindi mo siya pwedeng paghiwalayin. Magkasama ang salita ng Diyos at ang panalangin. So tingnan natin din yung pangunahing issue. Nagsimula tayo dito. Tialakay natin yung ugnayan at pagkatagpo ng panalangin at ng probidensiya ng Diyos. So kaya't mahalaga yung pagkakasama ng scriptures at prayer para maunawaan natin mag-ugnay yung ating panalangin sa kalooban ng Diyos. Hindi siya magkakontrahan, siya ay kumbaga nagkakasundo. Sinasagot ng Diyos yung ating panalangin alinsunod sa kanyang kalooban. So, tingnan natin yung bagay na yan. And then, atin din pong tingnan na meron din pong uri ng mga panalangin na hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Yan po yung maling mga panalangin. Ibig sabihin, meron pong mga paraan ng panalangin na ipinagbabawal ng Diyos at hindi nakalulugod sa Diyos. At yan po yung nangyayari kapag tinanggal natin yung pag-aaral, pagbubuhay ng kanyang salita sa panalangin lamang. Mara tayong
manalangin, lumapit sa Diyos ng pabasta-basta, walang pag-consider ng kanyang kalooban, batay lamang sa ating makasariling mga kagustuhan. So maaari tayong humantong sa maling panalangin kapag nangyari iyon. Ngayong umaga, tignan po natin yung isa pa na kahalagahan sa ating panalangin bilang Kristiyano. At doon po natin tatalakayin yung diwa ng Kristiyanong panalangin. Ano ba talaga yung ating dapat na paglapit sa Diyos? Ano dapat yung ating maging pagtrato sa panalangin? Kung tayo mga mananampalataya, mahalagang maunawaan natin ito. Kasi kahit mga unbelievers, meron sinasabing panalangin sa Diyos. Pero bilang mga mananampalataya, dapat yung uri ng panalangin kapag tayo lumalapit sa Diyos. Ito yon. Yung diwa ng Kristiyanong panalangin, meron dapat na paglalagak, pouring of our heart to our God sa balangkas or sa pattern ng Trinidad. Ating nare-recognize ang Trinidad, ang ating Diyos, nag-iisang Diyos sa may tatlong persona, at naroon ngayon yung ating puso na ating inilalagak. Ibig sabihin, talagang inilalagay natin yung ating puso sa Diyos. Ibinibigay natin sa ating panalangin. At yun po yung lubos na pagtitiwala sa Diyos. Hindi lamang sa simpleng pagkasalita ng mga praises, ng mga kahilingan sa Diyos, kundi talagang yung ating nilalaman ng puso, atin siyang ibinibigay sa Diyos, atin siyang inilalagak sa Diyos. At yan po makakatulong sa pag-unawa niyan, yung sa question, yung sa catechism ng Westminster Larger Catechism. Sa question 178, nandun po yung katanungan, ano ba ang panalangin? Ano ang prayer? At yung sagot po diyan, ayon sa Westminster, ang panalangin ay paghahandog ng ating mga kahilingan sa Diyos. Sa pangalan ni Kristo, sa tulong ng Kanyang Espiritu, na may pagpapahayag ng ating mga kasalanan at may pasalamat na pagkilala sa Kanyang mga kaawaan. So ating makikita ngayon dito yung essence ng prayer. Meron nangyayaring dapat na paghahandog ng ating mga kahilingan sa Diyos. At merong pagkilala sa ating Panginoong Yesus bilang siya yung ating naging patayan ng paglapit natin sa ating Panginoong Diyos, sa gaya ng ating reading kanina sa explanation, siya ating high priest. Kaya through the Son at with the help ng Santong Espiritu. So, meron tayong dalawang bagay na titingnan mula diyan. Yung panalangin bilang paglalagak ng puso sa Diyos. Yan yung atin yung teksto sa panguna, ang sabi sa Psalms, magsitiwala kayo sa Kanya buong panahon, kayong mga bayan. Buksan ninyo ang inyong dibdib sa harap niya. Diyos ay kanlungan sa atin. So, meron pong tinatawag na paglalagak ng puso sa Diyos. Dapat yan daw yung maging uri ng ating panalangin. So, unang-una, hindi po ito isang gawain ng verbal na formula o mga uri ng mga panalita, mga methodology na kung saan ay yung sinasawata o tinutuwid ng Panginoong Yesus na ginagawa ng mga eskriba at mga Pariseo sa Matthew 6 verse 7. Yung mga empty praises, ulit-ulit lang, naging lamang na routine. Nandun yung word, pero wala yung heart. Para naging ritualism lamang yung paglapit sa Diyos. Hindi dapat na ganon, hindi po yan. Sinasawatan nito ang mga umaasa sa panlabas na mga salita ng panalangin. So yun yung question ngayon sa atin. Ano ba talaga yung ating panalangin sa Diyos? Meron bang, nandun ba yung ating paglalagak ng puso sa Diyos? O tayo gumagampan lamang ng panalangin, tayo nagsasalita lamang? So dapat nandun yung puso. At pinapalakas niyan, ang katotohanan yan, pinapalakas nito ang loob ng mga nanalangin na may hindi may pahayag na mga hibik. Yun po yung, kumbaga, motivation naman sa atin. Kapag ating inilalagay ang ating puso, nandun yung ating puso, maaari sa ating pagsasalita, meron tayong hindi babanggit ng mga salita, ng mga words, pero yung palamang katotohanan, nandun yung ating pusong inilalagak sa Diyos, nandun na yung uri ng kalagayan ng puso na pinapakinggan ng Diyos. Sabi nga ng Roma 8 verse 26,
nandun yung Espiritu. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu rin ang namamagitan dahil sa atin ng mga hibik na hindi may sasaysay sa panalita. So ito'y katotohanan sa mga mananampalataya sapagkat ating tinanggap ang Espiritu ng Diyos. Tayo ay panahanan ng Espiritu ng Diyos. Kaya tayo ngayon nakapanalangin na merong paghibik, merong paglalagak ng puso. So kaya't yung point, ang pinakamahalagang kalagayan sa panalangin, at ating masasabi, ay ang pusong nakatuon at nakikibahagi sa Diyos. Yun pala ang uri ng kalagayan ng panalangin na napakahalaga. Kapag doon yung ating puso talaga, hindi siya nakatuon lamang sa mga bagay na ating ipinapanalangin, hindi siya nakatuon lamang sa ating mga pangailangan na ating inilalapit sa Diyos, nakatuon siya mismo sa Diyos na ating pinapalanginan. Yun yung uri ng panalangin na dapat nating makita, mapahalagahan. Yung kalagayan ng ating puso na lumalapit tayo sa Diyos, tayo na ikibahagi sa Kanya, na ipagkomunyon tayo sa Kanya bilang ating Ama. At pagka ating naunawaan yan, talagang ating may ilagak ang ating puso sa Diyos ng wasto. Pangalawa, dapat din po natin makita yung diwa ng Kristiyanong panalangin na merong kaugnayan yung ating panalangin at sa Trinidad na persona ng Diyos. Kaya't napakalaga nating maunawaan yung katotohanan ito ng Biblia patungkol sa Diyos. Yung ating paniniwala sa Trinidad, yan po ay pangunahing katuruan ng Kristyanismo. Yung tayo ay lumago sa ating pagkaunawa ng ating Diyos ay may tatlong persona na ating kinikilala, ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu. Yung ating makikita sa panalita ng Panginoong Yesus sa Matthew 28 verse 19 sa kanyang Great Commission sa kanyang iglesia. So, tatlong bagay. Apat pala. Ang ating makikita dito, una, kaya naman pag ating na-recognize yung Trinity sa ating prayer, maaaring tukuyin sa panalangin ang bawat persona ng Trinidad. So, yun po yung ating makikita doon. Dahil ang Diyos, meron siyang tatlong persona, maaari natin tukuyin, i-address ang bawat persona ng Trinidad. Una, maaari tayong tumawag kay Kristo. Yan po yung ayon sa ating makikita sa Acts chapter 7 verse 59 nung si Stephen. Stephen ay pinagbabato hanggang sa kanyang kamatayan. Doon yung kanyang panalangin sa ating Panginoong Yesus. Sabi doon, at kanilang pinagbatuhan si Esteban na tumatawag sa Panginoon at nagsasabi, Panginoong Yesus, tanggapin mo ang aking espiritu. So meron tayong ganyang uri din ng maaaring pagtawag na paglapit ng direkta sa ating Panginoong Jesucristo. At meron ding ipinapalagay na maaari din tayong tumawag sa banal na espiritu, which is pag-recognize na ang Diyos Espiritu ay kumikilos sa ating buhay. Meron tayong pagtitiwala sa Kanya. Maaari tayong lumapit sa Kanya na siyang nananahan sa atin. So meron tayong pagkilala sa bawat persona. Dapat natin maunawaan yan. At sa istruktura ng bagong tipan, naroon na tinatawagan ng Ama sa pamamagitan ng Anak sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. So yun naman yung ating makikita na formal ng balangkas o pattern sa panalangin ng Panginoong Jesus. Yan mismo ay yung tinuro ng ating Panginoong Jesucristo. Ang sabi sa John 14 verse 13 to 14, at anumang inyong hingin sa aking pangalan, ay yaon ang aking gagawin, upang ang Ama ay lumuwalhati sa Anak. Kung kayo magisingi ng anuman sa pangalan ko, ay yaon ang aking gagawin. So mas lalo napapagtibay yung ating panalangin. Merong pattern ng Trinity sa ating panalangin. Ating ina-address ang bawat persona ng Diyos. Napapagtibay ngayon yung ating panalangin sa Kanya. Again, maging sa panalangin ng mga apostol, ating makikita iyan, yung pag-address nila. Ayon kay Pablo, nandun yung kanyang binanggit na inuluhod niya ang kanyang mga tuhod sa Ama. Meron siyang paglapit sa Ama. So kaya bilang paalala sa atin or warning,
Ang kasanayan ng pangunahing pananalangin ay tuwirang inuukol sa banal na espiritu, hindi yun na ayon sa itinuturo ng Biblia. Kasi meron ngayong sekta na yung kailang panalangin ay um, primarily nasa Holy Spirit lamang. Ito ay nangyayari sa mga charismatic, ay yung kailang paglapit sa Holy Spirit, yung kailang pagdepende sa Kanya, kahit andun yung mga speaking in tongues, etc., na kailang mga ginagawa. Masyado na overemphasize yung paglapit sa Holy Spirit. Bagaman atin dapat na kinikilala yung banal na Espiritu, pero yung ganoong klase ng paniniwala, hindi na siya naaayon sa itinuturo ng Biblia. At tanda natin, ang Holy Spirit na pinanahan sa atin, hindi siya kumbaga nag-isolate sa ibang mga persona, bagkus siya pa yung nagbibigay sa atin ng kalagayan ng puso ng talagang paglapit sa Ama bilang ating Ama, bilang ating Diyos. Yung point, ang espiritu ng pagkukup or adoption ang nagbibigay ng likas na pagtawag na binanggit sa Romans 8 verse 15, Aba, Ama. Yan po ay natalakay kahapon sa Titok. At kung ating titingnan yung word na yan, napaka gandang bagay na ating maunawaan. Pag sinabing Aba, yan po ay mismong panalita ng Panginoong Kristo na ginamit do sa Garden of Gethsemane nang siya tumatawag sa Diyos. Nandun yung kanyang lubos na pag-cry out sa kanyang Ama, pagpapakita ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos Ama. At yung espiritu ng adoption na pinanahan sa atin, yan po yung inilalagay na sa ating puso. Makatawag din tayo sa Diyos, Aba, Ama. Ibig sabihin, nandun din may lagay sa ating mga sarili yung malalim na pagtawag sa Diyos na malapit. Hindi lamang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kundi ating Ama na ating nalalapitan. Yung word na Aba dyan, yung daw best translation niyan sa English ay daddy. Diba pag sinabing father, medyo formal. Tawagan mo yung ama na father. Medyo formal siya. Pag sinabing daddy, meron siyang sense ng mas sigit na palapit na relasyon. So yan daw po yung ibig sabihin noon. Merong malalim na relasyon na pagtawag. At yan po yung inilalagay sa atin ng espiritu ng pagkakupkup. Kaya tayo ngayon, meron tayong access ng pagtawag sa Diyos bilang ating Ama. And thirdly, nandun din po yung panalangin sa pangalan ni Kristo. Dapat yung hindi nawawala sa ating panalangin. Pag-recognize sa ating great high priest na naglapit sa atin sa Diyos Ama. Kaya tayo nanalangin na palagi po nating sentro ay ang ating Panginoong Jesucristo. Panalangin in the name of Christ, sapagkat walang paglapit sa Diyos na hindi sa pamagitan ng anak. Wala tayong anuman kung tayo lalapit sa ating sarili sa Diyos, kung hindi dahil ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi tayo papakinggan ng Diyos kung hindi tayo naging kaisa, hindi tayo naipag-union kay Christ. Wala tayong anuman sa Diyos dahil ng ating kasalanan. Pero dahil tayo naipag-isa kay Kristo, ibinihis yung kanyang katwiran sa atin, ay in-adopt. Nakakatawag ngayon tayo, meron tayong access. Kaya tumatawag tayo sa ating panalangin sa Ama through the name of Christ. Sabi sa Ephesians 3 verse 12, na sa Kanya'y, kay Kristo, mayroon tayong lakas ng loob at pagpasok na may pag-asa sa pamagitan ng ating panampalataya sa Kanya. Kaya ngayon, nagkaroon tayo ng lakas daw ng loob, confidence, na lumapit sa Diyos Ama. Na ito ay alien teaching sa mga Jewish noon. Kasi yung kailang paglapit sa Diyos through the temple priest, isa yung high priest doon, kanya talagang kinoconsecrate yung kanyang sarili, nilalagay siya ng tali sa paa, kung sakaling may masumpong kasalanan sa kanya, patay siya. Hindi basta-basta lumalapit, walang access. Ganoon tayo mga makasalanan. Pero kaya tayo nagkaroon ngayon ng confidence na lumapit sa Diyos, Ama, ay dahil ng Panginoong Jesucristo. Yung kanyang righteousness ay ibinigay sa atin. Kaya sa pag-recognize ng katotohanan yan, dapat bumotivate sa atin yan ng paglapit sa Diyos Ama. Na lumalapit tayo sa Diyos nang may kagalakan, nandun yung ating access sa Kanya. So yun po yung bago tayo patuloy yung talong sa atin. Lumalapit ba tayo ng merong lakas ng loob, confidence,
sa ating Ama. Ating bang ina-appreciate yung ating pakipag-isa kay Kristo? Na-appreciate ba natin yung ating privilege na lumapit sa Diyos? Dapat yan ay ating maunawaan. Ginamit ko nga itong ilustrasyon kahapon, magamitin ko din ngayon. For example, tayo ay merong kinikilala, for example, tayo nakakalapit sa isang mataas na tao, for example, sa ating bansang Pilipinas, kay BBM. Kumbaga tayong common people, nakakalapit tayo sa kanya ng parang, kumbaga, merong closeness. Tayo basta-basta nakakalapit sa kanya sa kabila ng kanyang posisyon. Siguro matutuwa na tayo. At ating susulitin yung pakipag-usap sa kanya. Knowing na siya'y presidente at tayo kumbaga karaniwang tao lamang. Ganoon yung galak kapag meron tayong privilege na lumapit sa ganong tao. Pero how much more ang Diyos? Hindi lamang sa simpleng tao. Siya lang naman ang lumikha sa atin. Soberanong Diyos at Panginoon ng mga Panginoon, Hari ng mga hari. Siya po yung ating direktang nalapitan. Siya yung ating Ama. Ang ating Ama ang may hawak ng lahat. Kaya dapat magkaroon po tayo ng lakas ng loob, confidence kung tayo kanyang anak. So dapat nandun yung ating pagtawag dahil ating kinikilala ang ating Panginoong Yesus. Ang kanyang pagkasacerdote at yung kanyang mediation, yung kanyang pamagitan para sa kanyang bayan, yun po yung ating assurance, yun yung ating katiyakan. Dahil tayo naging kaisa ng anak, meron tayong assurance sa ating paglapit sa Ama. Kaya yan po yung panawagan sa atin ng sumulat ng Hebrews. Basahin ko lang po sa inyo sa Hebrews 4 verse 16. Kaya ngayon, dahil tayo naging kaisa ni Kristo, naroon ngayon yung panawagan sa atin ng paglapit sa ating Ama. Sa Hebrews chapter 4 verse 16, sabi doon, "Therefore, let us draw near with confidence to the throne of grace so that we may receive mercy and find grace to help in time of need." Tayo doon ngayon ay lumapit ng may lakas ng loob, may kumpiyansa sa trono ng biyaya dahil sa ating Panginoong Jesus. Kaya di dapat nawawala yung ating pagkilala kay Kristo. Hindi lamang panalangin na binabagay lang talaga natin yung pangalan ni Christ. In Jesus' name, Amen. Naging shortcut lamang. Kundi sa ating pagbanggit dapat ng salit ng pangalan ng ating Panginoong Yesus sa ating panalangin, meron tayong pag-recognize na kaya tayo pinapakinggan ng Diyos Ama ay dahil ng ating Panginoong Yesus ng kanyang perpektong katwiran, dahil ng kanyang ginawa, ng kanyang persona. Hindi natin basta binabanggit in the name of Christ, in the name of Jesus. And then yun na yun, na parang formula. Pag sinabi natin in the name of Jesus, automatically papakinggan tayo ng Diyos. Meron dapat pag-recognize na kaya tayo pinapakinggan ng Ama ay dahil ng kanyang anak. Kahit yung point, kung wala ang pamamagitan ni Kristo, ang panalangin ay nagiging makasarili, selfish, at nagtitiwala sa sariling katwiran. Yan yung mangyayari kapag hindi natin na-recognize ang anak sa ating panalangin. And then fourthly, nandun din dapat yung panalangin sa tulong ng banal na Espiritu. Hindi dapat mawala sa ating panalangin. Yung ating pagkilala sa pagkilos ng Espiritu Santo. Tandaan natin, dahil sa natili na kasalanan sa ating buhay, hindi tayo makapananalangin ng tama o ayon sa kalooban ng Diyos kung wala ang tulong ng banal na Espiritu. Kaya nga tayo, napaka-prone natin kapag tayo lumalapit sa Diyos, napaka-prone natin na maging selfish o self-centered yung ating mga nilalapit, yung ating mga kahilingan. Kahit yung ating mga words, hindi natin maunawaan kung katanggap-tanggap iyon kasi bumabase yon madalas sa ating mga sarili. At yun po yung role ng Holy Spirit sa ating buhay, kaya dapat natin i-recognize yun. Ayon kay Pablo sa Romans 8:16, ang Espiritu rin ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo yung mga anak ng Diyos. At dapat i-recognize na mayroong pagkilos ang Holy Spirit sa atin at tayo ay sumunod sa kanyang pag-udyok sa ating mga buhay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At siya ang nagbibigay ng mga biyayang espiritual na umaangkop sa atin para sa panalangin at buhay panalangin. Ang Espiritu Santo ang tumutulong sa atin. Hindi tayo, kumbaga, biglaan na lamang na
lumalakas yung ating pananampalataya sa ating sarili, yung ating paglapit sa Diyos. Yung pagkilos ng Holy Spirit, siya yung nagbibigay sa atin ng hangarin na lumapit palagi sa Diyos. Siya yung nagko-convict sa atin kapag namali yung ating mga panalangin. Ang Holy Spirit po yan. Ayon kay Zacarias, sa kanyang aklat 12 verse 10, sabi doon, "At aking bubuhusan ang sangbahay ni David at ang mga nanahan sa Jerusalem ng espiritu ng biyaya at ng daing." So yung ating paghahangad ng lumapit sa Diyos, magpabago sa Kanya, ultimately, maging yon ay paggawa ng Holy Spirit sa ating mga buhay. Kaya bilang point, kung wala ang kapangyarihan ng Espiritu, ang panalangin ay nagmumula lamang sa lakas ng laman. Ito lamang ay bumabatay lamang sa ating sarili. At di dapat magkagayon. And lastly, tingnan natin yung distinction. Alam ko naging question din ito. Meron po ditong dapat makita ang pagkakaiba. Yung pangkalahatang awa ng Diyos sa lahat ng nilalang, in creation, at sa kanyang tipan na pangako naman sa kanyang bayan, sa mga manampalataya, sa kanyang iglesia. So meron ditong pagkakaiba. Tingnan natin yung una. Sa kanyang pangkalahatang awa, maaaring sagutin ng Diyos ang mga panalangin may kakulangan, may flaw, may bahid ng kasalanan o kakulangan bilang tao. So maaaring sagutin ng Diyos ang mga ganoong panalangin. Dalawang bagay. Una, for example, ang panalangin ng mga hindi pa manampalataya ay maaaring pakinggan ng Diyos bilang creator or bilang manilikha. Sometimes, nangyayari yan na kahit yung panalangin kahit ng mga unbelievers ay maaaring tugunin ng Diyos not bilang redeemer, kundi as creator sa common grace. Ayon nga, yung ating makikita ng example sa Acts 10 verse 4, ito ay si Cornelius, which is napag-aaral natin. Sabi dito, "At siya sa pagtitig niya sa kanya, kay Pedro, at sa pagkatakot niya, ay nagsabi, 'Ano ito, Panginoon?' At sinabi sa kanya, 'Ang mga panalangin mo at ang iyong mga paglilimos ay nangapailang lang na isang alaala sa harapan ng Diyos." Si Cornelius, hindi pa siya manampalataya dito. Yes, siya ay God-fearing man, devoted man, pero hindi pa niya nauunawaan, hindi pa niya lubos na kilala ang Panginoong Yesus dito. Siya ay proselyte Jews pa lamang dito. Hindi pa siya manampalataya. Pero sabi dito, yung kanyang panalangin ay napailang lang. Ibig sabihin, napakinggan ng Diyos. Kaya naroon na isdugo nga si Pedro para ipaunawa sa kanya kung sino ang Panginoong Yesus na dapat niyang sampatayanan. So makita natin na sumagot ang Diyos bilang manilikha. Pangalawa, ang mga panalangin may imaturidad ay maaaring tugunin ng Diyos sa kanyang nangingibabaw na probidensiya. So kahit yung mga panalangin na merong mga kamalian, may kakulangan ng maturidad, hindi naka-grounded sa salita ng Diyos, maaaring sometimes tugunin siya ng Diyos ayon sa kanyang probidensiya. For example, si Gideon. Ating makikita si Gideon, bago siya sumunod sa Diyos, marami siyang sinasabi or kumbaga hinahangad na mga tanda. Ay gawin mo ito, Panginoon, para maniwala siya. Ang dami nung kanyang hinihingi. So, yun ay kanyang panalangin sa Panginoon. Pero yun ay tinugon ng Diyos ayon sa kanyang probensiya. Kasi merong dapat na i-fulfill or gawin si Gideon bilang instrumento ng Diyos. Kaya kahit yung mga ganoong imaturidad na uri ng panalangin ni Gideon, sinagot ng Diyos ayon sa kanyang probidensiya. Bakit sa pangalawa, masigit napakahalaga ito, sa tipan. Dito nangako ang Diyos sa kanyang bayan, sa mga manampalataya, na didinggin ang panalangin ng kanyang bayan bilang kanyang ama. Not just as a creator, but their father. Dito nangako ang Diyos sa atin yun bilang mga manampalataya. Dalawang bagay. Ang panalangin sa Diyos, tandaan natin, yan po ay isang natanging pagpapala ng pananampalataya. Yan po ay blessings
ng ating panampalataya sa Diyos. Ibig sabihin, pinagkaloob yan sa atin, bagaman hindi tayo karapat-dapat, kaya dapat nating i-appreciate yan at hindi i-take for granted na tayo nakakatawag sa Diyos Ama. Na dati ay mga makasalanan, mga rebelde, namumuhay sa karumihan, pero pinatawad, pinagkaloobang maging anak, pinagkaloobang tumawag sa Kanya bilang Ama at pakinggan ang kanilang mga panalangin. Siya ay command, at the same time, siya ay privilege. Kaya dapat atin siyang kinukultivate na maging discipline natin. Pangalawa, ang kanyang sagot or pagtugon sa panalangin ay ayon sa kanyang makaamang pag-ibig at karunungan. Yung pagtugon ngayon ng Diyos sa ating panalangin bilang mga mananampalataya ay bilang ating Ama sa pag-ibig at sa karunungan. Nangulugan, hindi pa rin lahat ng panalangin na ating idadadalangin ay sasagutin ng Diyos. Kung ito ay labag sa kanyang kalooban. Kasi bilang Ama, nandun yung kanyang paghubog sa atin, yung patuloy nating dapat na sanctification, kung ating panalangin ay magdadala sa atin sa kasalanan ng paglayo sa Kanya, merong kawalan ng sagot dito. So, makaama yung kanyang pagtugon sa ating panalangin. Merong pag-ibig at merong karunungan. So, kahit bilang mga mananampalataya, ating pong i-appreciate ang privilege na ito. Yung kanyang kaparaanang ito na ibinigay sa atin. Dahil atin nakikilala kung sinong ating Panginoong Diyos. Kung tayo Kristiyano, dapat po nating maunawaan ang bagay na iyan. So kahit bilang challenge, gawin mo ang iyong panalangin na paglalagak ng puso sa Trinidad na Diyos. Kung atin talaga nakikita kung sino ang Diyos, yung pribilehyo pinagkaloob sa atin, yung ating paipagkaisa sa ating Panginoong Yesus, dapat tayong magalak na tayo nakakalapit sa Diyos. Kaya ilagak natin ang ating puso sa ating paglapit sa Diyos. Hindi lamang dapat tayo humantong sa mga salita, naging ritualismo lamang, maging habit lamang, routine. Ating ibigay ang ating puso sa ating panalangin na kinikilala ang tatlong persona ng Diyos sa ating mga buhay. So, doon po magtatapos sa ating pong lesson. So, baka po meron kayong mga katanungan or clarification or comments. Any question po? Kung meron po kayong tanong, taas na lang po inyong kamay. Meron po tayong mic sa ating likod.